Ang ating talakayan sa araw na 'to ay tungkol sa epekto ng globalisasyon, quarter 2, week 2. At ang ating recitation keyword ay daigdig. Bakit daigdig? Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay ang mga issue hindi lamang sa particular na bansa o isang particular na kontinente, kundi mga issue na naaapektuhan ang karamihan o halos lahat sa mga bansa na nasa daigdig. Balikan natin, ano ang mga, issue na tungkol sa socio-cultural, teknolohikal, pamahalaan at ekonomiko. Kung pag-uusapan natin ay ang globalisasyong socio-cultural, ito ay ang mga nangyayari, mga sitwasyon o mga issue na may kaugnayan sa kung papaano nakakasalamuha ng bawat lahi ang iba pang lahi. Maaaring ito ay tungkol sa kanilang paraan ng pakikipag-usap, sa kanilang paraan ng pamumuhay o paraan kung papaano nila ipinapakita ang kanilang pagkakaiba at pagkakaparehas bilang magkakaibang mga lahi. Kung pupunta naman tayo sa globalisasyong teknolohikal, ito yung mga bagay at sitwasyon na kung saan patuloy na umuunlad dahil sa paglipas ng panahon na nakakatulong sa komunikasyon, kung papaano tayo makikipag-ugnayan sa bawat tao, kung papaano umiikot ang daigdig sa pang-teknolohikal na aspeto tulad ng transportasyon, social media, mga bagay na ginagamit sa ating pang-araw-araw na buhay. So, yung pangatlo naman ay globalisasyong pamahalaan o globalisasyong politikal. Ito naman ay ang tungkol sa mga issue na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng gobyerno at sa ayos ng iba't ibang mga bansa. Ito ay kasama sa globalisasyon dahil ang bawat uri at pamamaraan ng bawat presidente, bawat pinuno ng isang bansa ay makakaapekto sa kabuuan na sitwasyon ng daigdig. At ang pang-apat naman ay ang globalisasyong ekonomiko. Kung makikita natin sa larawan, ito ay tungkol sa kung papaano nakikipagkalakalan, kung papaano nagkakaugnay-ugnay ang mga bansa na may kaugnayan sa produkto, sa serbisyo, at sa kung papaano nila ah, pinapalago ang kanilang ekonomiya. Ngayon, paano nagsimula ang globalisasyon? Noong huli nating pagtatalakay, diniscuss natin kung paano nagsimula ang globalisasyon sa Pilipinas. Ito ay nagmula sa kung paano tayo sinakop, paano tayo naapektuhan at naimpluwensyahan ng mga Europeo hanggang sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay natin. Ngayon, kung pag-uusapan natin ang simula ng globalisasyong pang-ekonomiko, nagsimula ang aspeto na 'to sa Pilipinas noong nagkaroon na ng barter system o nagkaroon na ng mumunting kalakalan ang Pilipinas sa iba't ibang bansang malapit dito. 'Pag sinabing barter system, lagi nga nating sinasabi na ito ay ang pagpapalitan ng produkto. Maaaring ang isang grupo ng mga grupo o pangkat ng tao ay merong sagana sa kanilang pananim, sa kanilang palay, at yung isang grupo naman noon ay sagana sa pangingisda. Upang magkaroon sila ng patas, upang magkaroon sila ng parehas na yaman, likas, ang gagawin nila ay magkakaroon sila ng barter o magpapalitan sila ng produkto. So doon nagsimula ang kalakalan sa Pilipinas o kahit sa iba't ibang panig ng mundo. So yun ang simula sa kabihasnan. Ngayon, paano siya naging globalisasyon? Dahil nga nasakop ang iba't ibang mga bansa, dahil nagkaroon na ng palitan hindi lamang sa mga grupo ng or pangkat ng tao kundi sa mga iba't ibang bansa sa daigdig. Kaya lumawak na lumawak ito hanggang pandaigdigan na ang kalakalan. Paano naman nagsimula ang globalisasyong sosyo-kultural? Ito ay isa sa pinaka-basic na impluwensiya na nangyari sa daigdig. Dahil nga noong unang panahon, nung sinaunang kabihasnan, ang mga tao ay napunta sa pananakop, kolonisasyon. Ang nangyayari, ang isang bansa ay nananakop ng mga ibang bansa upang maging kanilang
pag-aari maging kanilang teritoryo. At dahil iyon ay kanilang nasakop, ang una nilang gagawin ay impluwensyahan ng mga tao dun hindi lamang sa ah, kung ano ang ginagawa nila sa pamumuhay nila kundi pati ang kanilang relihiyon, paniniwala, tradisyon, hangga't yung mga kanilang sinasakop ay kabilang na din o nararanasan na din ang kanilang, pamumuhay hanggang ito ay kanilang ina-adapt. Kung paano naman nagsimula ang globalisasyong teknolohikal? Nagsimula ang globalisasyong teknolohikal dahil sa paglipas ng panahon dahil nararanasan ng mga tao o sinaunang tao ang pangangailangan ng mga bagay na wala sila. Kaya sila nakakatuklas, kaya sila nakakalikha, kaya sila nakakagawa ng mga bagay na wala pa sa kanilang paligid. Maaaring ito ay, sandata, ito ay, kagamitan, ito ay damit, ito ay mga ginagamit sa pang-araw-araw na sa kanila mismo ay, kinakailangan nilang gawin. Sa paglipas ng panahon kahit sa umabot tayo sa modernong panahon, ito ay ang proseso pa rin ng teknolohikal na kung saan ang mga tao noon, ang mga tao ngayon, gumagawa sila ng mga produkto na sa palagay nila ay kailangan o kagustuhan ng mga tao sa, kasalukuyang panahon. Kaya ito ay patuloy na umuunlad, patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon. Paano nagsimula ang globalisasyong pulitikal? Dahil ang nangyayari nung sinaunang panahon ay lumalaki na ang pangkat o grupo ng mga tao sa iba't ibang lugar sa daigdig. Kaya ang nangyayari kung walang, kaayusan, kung puro na lang kaguluhan, digmaan, kaya naman ay alitan sa pagitan ng mga grupo, kinakailangan na may mga grupo ng tao o mga tao na namumuno sa kanila upang mas maging maayos ang kanilang pangkat. At dito nagsimula ito sa, paghahalal ng mga pinuno kung sino yung sa palagay nila ay pinakamatalino sa kanila o kaya naman yung mga sinaunang tao na sila yung pinakamatanda sa grupo nila. Hanggang sa paglipas ng panahon, gumagawa na sila ng mga posisyon sa kanilang pangkat, hindi lamang isa kundi maramihan. So, nagsimula dun hanggang sa paglipas ng panahon, meron ng mga posisyon na gumagawa ng batas, sila ang bahala sa kaayusan, sila ang bahala sa kalakalan, hanggang lumaki ito ng lumaki. So ngayon, kung susuriin natin, ano nga ba ang general na epekto o impluwensiya ng globalisasyon sa buong mundo, particular sa Pilipinas? So, mag-base tayo sa kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan. So ito naman hindi naman ito, realistic picture talaga pero, ito ay isang malaking issue na hindi, kapansin-pansin ng iilan sa atin. So, ano ang epekto ng mga sumusunod sa Pilipinas? So, maging particular tayo. So, makikita natin sa larawan, merong dalawang mag-inang polar bear na nakatungtong sa napakaliit na, ah, piraso ng iceberg kung saan sila nananirahan sa kalagitnaan ng city or lungsod. So, ano ang gustong ipahiwatig nito? Ngayon, napakalaki ng epekto ng pagkatunaw ng mga glaciers at ng iceberg sa North and South Pole. Hindi lamang do'n sa lahat ng mga malalamig na lugar na nasa polar region. Bakit? Sa katunaw ng mga ito, unang-una yung maapektuhan ay yung mga hayop na naninirahan do'n, na ang kakayahan lamang ay maninirahan sa mga ganoong klaseng temperatura. Pangalawa, sa paglipas ng panahon na kung saan natutunaw ang mga yelo o tipak ng mga yelo na ito, mas tumataas ang lebel ng tubig, hindi lamang sa lugar na iyon kundi sa buong daigdig. So, ano ang epekto nito sa Pilipinas? Merong maaari, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa, may mga pulo
na dahil sa tumataas na lebel ng tubig sa karagatan at dagat, maraming mga islands ang lumulubog, hindi na puwedeng tirhan, nagdedelikado, nagiging, ah, tawag dito, danger sa mga taong naninirahan sa malapit sa mga baybay dagat. At the same time, hindi lahat ng mga isda ay nabubuhay sa napakalamig na temperatura ng tubig. Hindi lang 'yun, nahihirapan ang mga tao sa kanilang pamumuhay dahil sa, patuloy na pagpapalit ng klima dahil ito ay isa sa mga epekto ng climate change. Ano naman ang epekto ng mga sumusunod sa Pilipinas? Ito ay ang terorismo. Napakalaki dahil unang-una napaka-visible at observable naman sa ating bansa ang terorismo. Hindi lamang ng mga ibang lahi kundi mismong, mga tao na nakatira dito sa Pilipinas. Napakalaki ng epekto nito dahil una, nagbibigay ito ng takot, ng pag-aalinlangan, ng, um unsafetyness sa mga tao na nakatira, lalo na sa mga malapit sa mga, taong ito, mga nasa kabundukan. At ito ay nagbabadya ng alitan at digmaan na nagreresulta naman sa hindi maayos na grupo ng mga tao o hindi maayos na, pamumuhay sa isang bansa. So ito ay epekto ng terrorismo. Ano naman ang epekto ng mga sumusunod sa Pilipinas? So kung mapapansin natin, ito ay ang simbolismo ng, LGBT plus, kasi marami ng kadugtungang LGBT ngayon. Ano ang impact nito? Kung ito ay susuriin natin, ito ay positibo dahil nagkakaroon na ng pantay-pantay na intindi at pagkakaunawa sa LGBT. At the same time, nabubuksan ang ating isip sa modernong, paraan ng trato sa iba't ibang mga gender. Ito rin ay may impact sa Pilipinas dahil papaano ito magiging, mas maayos na maipapatupad lalo na tayo ay isang Christian country. So ito ay nagbubukas sa mga debate, nagbubukas sa mga usapin na maaaring mas mabuksan ang ating isipan sa, issue na ito. Ngayon, talakayan. So ang talakayan lang natin ay napakadali. Kailangan lang natin suriin kung ano nga ba ang magiging epekto sa atin ng globalisasyon. Dahil kahit anong gawin natin ay magiging apektado tayo dahil tayo ay parte ng globalisasyon. So, ang globalisasyong ekonomiko, ano ang positibo at negatibo? Sinasabi ko nga ang ekonomiko ay tungkol sa kalakalan, sa kung paano mapapalago ang ekonomiya ng isang bansa. Ano ba ang positibong epekto kapag ang isang bansa ay nakikipag-ugnayan hindi lamang sa isang bansa kundi sa pangmaramihang mga bansa? Unang-una, nagiging malawak ang, ah market o pamilihan ng isang bansa. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na maipakilala ang kanyang produkto at serbisyo, mas lalong lalawak ang kanyang kita, mas magiging malawak ang kanyang lugar upang lumago ang kanyang ekonomiya. Iyon ay ang pinaka-positibong epekto nito. Pangalawa, nagkakaroon ng kompetisyon na kung saan mas lalong napapaunlad ang mga produkto. Halimbawa na lang kung ang isang bansa ay sagana o, ah, anong tawag dito, sila ay magaling sa pagpo-produce ng masasarap na palay. Masasarap na palay na kung gagawin itong bigas ay magiging masarap at masustansya. Ngayon, kung ang isang bansa o iba pang bansa ay makakapag-provide ng mas, magandang mga ani, magkakaroon ng kompetisyon. Mas lalong nilang papalaguin ang produkto, mas lalo nilang paigtingin ang pagbebenta hanggang sa kung sino ang makakakita ng, mas malaking pera. So, yun ang mga positibong epekto.
Positibong epekto rin ay magiging mas malago ang isang bansa kung mas marami siyang kaugnayan, ah, na bansa ukol sa kalakalan. Meron siyang magiging katulong, merong magiging supporter sa kanyang, ekonomiya. So, ano ba naman ang negatibong epekto? Ang nagiging negatibong epekto dito, mapapansin niyo kung sino ang mga mas malalaking bansa, sila talaga ang umuusbong, sila talaga ang mas mataas ang ikinauunlad kumpara sa mga maliliit na bansa. Na kung saan hindi natin maiiwasan na kapag ikaw ay maliit na bansa, nahihirapan ka na humanap ng mga, bansa na maaaring kumuha ng produkto sa'yo dahil mas, kumukuha sila sa mas malalaking bansa. Hindi nabibigyan ng pagkakataon ang mga maliliit na bansa na makipag-ugnayan sa ibang bansa dahil mas pinipili ng mga ito ang mas eksperto, mas magagaling at mas mayayamang bansa kumpara sa maliliit na bansa. So yun ay ang positibo at negatibong, epekto ng globalisasyong ekonomiko. Next. Okay, globalisasyong teknolohikal. So, ang globalisasyong teknolohikal kung mapapansin niyo sa larawan, nandiyan yung, gadgets, nandiyan yung ugnayan, meron pa ring mga dollar sign, at merong mga apps or mobile apps. So ano ang positibong epekto ng teknolohikal? Ang pinakapositibong epekto nito ay ang malawak at mabilis na komunikasyon ng iba't ibang mga bansa sa daigdig. Mas madalas at mas mabilis nating naaabot ang ating mahal sa buhay, mas madalas at mas mabilis nating naaabot ang mga iba't ibang tao sa ating, paligid kahit malayo sila dahil sa social media. Mas madali ang access natin sa iba't ibang mga gusto nating makuha, katulad ng mga Shopee, Lazada, ano pa ba, mas mabilis ang pagsasaliksik at pagre-research natin sa mga bagay na gusto nating malaman. Mas mabilis at mas madalas na makikita natin yung mga gusto nating panoorin, mga dating hindi natin nakikita pero nakikita na natin sa social media, sa websites, lalo na sa internet. So yun yung mga positibong epekto ng, ah, teknolohikal. Mas napapadali, mas napapabilis na at napapadalas ang ating, ah, ginagawa sa pang-araw-araw. Yun naman ang ibig sabihin ng teknolohiya. Ito ay ang mga bagay na nagpapabilis sa ating pamumuhay. Halimbawa, sa pakikipag-usap, dati text lang, ngayon ay meron na tayong chat, meron naman na dati-dati, makikita mo lang ang mahal mo sa buhay na nasa malayo kapag umuwi sila ng mga bansa o magpapadala ng mga larawan. Pero ngayon meron ng mga chat, meron ng mga Skype, 'pag, gusto natin makabalita minsan siyempre sa TV lang tayo tumitingin o kaya naman sa dyaryo. Ngayon kahit saang social media meron kang makikitang mga news na nangyayari hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong daigdig. Ano naman ang negatibong epekto ng teknolohikal? Ang lagi nating sinasabi dito ay unang-una, sa sobrang nakatuon ng pansin natin sa mga teknolohikal na bagay ay nakakulong na tayo sa mga bagay na maaari pa nating gawin. Hindi na tayo natututong maging resourceful, hindi na tayo natututong maging creative sa mga bagay kasi dahil mabilis na lang ang ating access sa mga bagay o impormasyon, hindi na natin napapalawak ang ating mundo. Hindi na natin, hindi na tayo nag-e-effort sa mga bagay dahil nga napapadali ito ng teknolohiya. So, yun. Okay, globalisasyong sosyo-kultural. So ito, itong sosyo-cultural naman hindi lamang 'yan sa social media, kundi sa, ah, mga languages. Dahil nga ito ay kabilang sa sosyo-cultural, hindi lamang ito sa mismong, social media, kundi sa kung papaano tayo makipaghalubilo sa mga tao.
Dati-dati kapag gusto nating makipagkaibigan, pupunta tayo sa kanilang bahay o kaya nami-meet natin yung mga kaibigan natin sa klase o kaya naman ay, bago magkaroon ng komunikasyon, magpapaalam muna sa nanay, mami-meet muna ng mga magulang. Pero ngayon, naging malaking epekto ang social na paramamaraan ng mga tao dahil sa mga social media apps. Tulad ng Facebook, kumbaga imbis na makakausap mo siya personal, chat-chat na lang, kaya naman ay video call na lang. So, sa kultural naman, ayan makikita natin, I love K-pop, ayan may mga YouTube, may mga Netflix, okey merong mga emojis, may halika dito, blah, 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 ganyan, ganyan. Okay, so papaano naman nakaka-ano 'to ng positibo? Positibong epekto dahil nagiging mas malawak ang ating paningin at pananaw sa pangkultural na bagay. 'Pag nagiging mas malawak kasi ang ating mundo, mas nababawasan natin yung pagju-judge o kaya naman ay paghuhusga sa mga tao na hindi natin kaparehas. Kumbaga, mas nauunawaan natin ang mga tao kung tayo ay nagiging mas malawak ang pag-iisip. Hindi katulad noon, siyempre 'pag iba siya, iba yung kulay niya, iba yung ugali niya, iba yung buhok niya, kulot siya, o kaya naman mas matangkad siya, iba yung pag-uugali niya kaysa sa'yo, nagkakaroon na ng paghuhusga. Pero dahil sa paglawak ng iyong, pananaw sa mga iba't ibang lahi, katulad niyan ng Korean, American, Japanese, African, mas madali para sa sa'yong unawain at respetuhin ang mga tao dahil kahit na magkakaiba or iba ang kanyang paniniwala at iba ang kanyang katangian sa'yo, nagiging mas maintindihan ka dahil mas malawak ang iyong pananaw sa kanilang kultura. So, yun ay isa sa mga ano, mga epekto nito. Ngayon, ang negatibong epekto naman ng socio-cultural, ah, dahil minsan sa pagiging malawak ng iyong pag-iisip at pagmamahal sa ibang lahi, nakakalimutan na ng mga tao ang kanilang sariling pagkakakilanlan. So, mas maganda sana kung mahal mo ang pagiging Pilipino mo, habang inuunawa at minamahal mo din ang ibang lahi. Ang nangyayari kasi dahil sa paglipas ng panahon, mas nagugustuhan na yung ibang kultura ng lahi na nakakalimutan na yung mga tradisyonal na katangian ng isang Pilipino. Nagiging negatibong epekto rin ito ang socio-cultural dahil unang-una, na na naiiba na kung papaano tayo makitungo sa tao noon sa ngayon. So, siyempre na kung naiisip niyo noon 'pag nag-aaway ako, nung panahon namin dahil hindi pa masyadong uso ang Facebook, Twitter, Instagram, chat na 'yan. Ang uso lang sa'min Friendster na ang hirap-hirap pang, mag-login kasi kailangan mo pumunta sa computer shop dahil wala pang wifi, mahal ang wifi, broadband lang, gano'n lang ang sitwasyon no'n. Kaya everytime na gusto namin na may makausap, hindi na katulad ngayon na i-cha-chat mo lang, papupuntahin mo, kaya naman ay makikita kayo sa isang lugar. Noon kami kailangan namin mag-effort na ipagpaalam sa magulang, o kaya na susunduin namin siya sa bahay. Tapos imbis na, dahil nga sa chat niya lagi na lang nag-uusap, noon kapag mag-uusap kami, may pananabik sa kaibigan dahil nga matagal mo siyang hindi nakausap or makakausap mo lang siya kapag magkikita kayo. So ngayon, kapag galit ka, masaya ka, ang ginagawa magpo-post sa Facebook, maglalagay ng emoji, magse-selfie, gano'n ang ano, ang pamamaraan ngayon. Pero noon, maaaring magsusulat ng love letter, magkakaroon ah, ng open forum, o kaya naman magkakaroon ng dedication booth, mga gano'n. Kasi napakakonti lang ng access namin noon, pero mas nagiging authentic. So ngayon kasi nagiging negatibong epekto dahil nawawala na intimacy ng mga tao sa isa't isa dahil madali na lang silang magkaroon ng ugnayan sa isa't isa, 'yan. So, globalisasyong pulitikal, okey, papaano naman ang positibo at negatibong epekto nito? So, ang positibong epekto nito kung mapapansin niyo ito ay ang United Nation, um
tawag dito, quarters. So, makikita niyo ang iba't ibang mga bansa na kasapit ng United Nations. So, ano ang positibong epekto ng globalisasyong politikal? Unang-una, ang pinaka-goal ng United Nations ay para magkaroon ng kaayusan sa lahat o sa marami sa mga bansa. Ang United Nations ang pumapagitan sa lahat ng mga alitan, sa lahat ng mga agreement o kasunduan, sa lahat ng mga batas na ipinapatupad sa buong daigdig. Kaya nagiging positibong epekto ang globalisasyong politikal, at or yung tinatawag natin United Nation dahil magkakaiba ang pamamaraan ng mga presidente o pinuno sa kanilang pamamahala sa bansa. Kaya ang nangyayari dahil iba't iba ang mga bansa sa buong daigdig nagkakaroon ng pagkakaiba at minsan hindi pagkakaunawaan. At ang positibong epekto ng globalisasyong politikal ay siyang pumapagitan sa mas maayos pa rin, mas payapa, magandang takbo ng pamamalakad sa buong daigdig. So, siyempre kapag may nag-aaway na bansa o kaya may alitan sa iba't ibang bansa, meron silang tinitingalang United Nation na maaaring umayos sa kanilang mga hidwaan at prevent ang kahit anumang alitan. Ano naman ang negatibong epekto nito? So, ang pinaka-negatibong epekto naman nito ay siyempre, may mga, ah, pinapatupad pa rin na batas o polisiya na hindi, agad nai-implement o hindi naipapatupad ng maayos. Lalo na may mga batas na kahit na sabihin natin na pantay at fair sa lahat ng mga bansa, pero may mga bansa pa rin nahihirapan kasi unang-una, hindi naman nila level ng ekonomiya ang iba pang bansa. May mayaman, may mahirap, merong demokratiko, merong hindi demokratiko, merong malaya, merong strikto, merong merong mga kultura na Islam, may kulturang Kristyanismo. Kumbaga, napakamasalimuot ang pagsasaayos ng globalisasyong politikal. Magiging positibo ito kung patuloy na magiging mapayapa at maayos ang takbo ng daigdig. Nagiging negatibo ito lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang pagkakaiba ng iba't ibang bansa. Yan. So, yun lang. So, para sa ating paglalapat, ano ang impluwensya ng globalisasyon na may malaking benepisyo sa Pilipinas? So, sa aking palagay, ang malaking impluwensya ng globalisasyon na may malaking benepisyo sa Pilipinas ay unang-una ay ang globalisasyong ekonomiko na kung saan dahil tayo ay may kakayaan na makipagkalakalan sa iba't ibang bansa, at meron na tayong means o pamamamaraan para makipag-ugnayan sa mga ito, nakakatulong ito para mas mapaangat ang ating ekonomiya. At the same time, merong sumusuporta sa ating bansa kung sakaling meron mang mangyayaring hindi kanais-nais o pagbagsak ng ekonomiya. Okay? So, yon. At ito ang magiging learning activity ninyo. Yan. So, ito ay ipo-post ko sa FB page at iko-comment nyo sa comment box. Ano ang isang impluwensya ng globalisasyon na may negatibong epekto sa Pilipinas? Paano ito masusolusyunan? So, magbibigay lang kayo ng isang impluwensya ng globalisasyon na negatibo na sa palagay nyo ay hindi magandang epekto sa Pilipinas at paano nyo ito masusolusyunan. So, yun lang ang ating topic ay epekto ng globalisasyon.